Isa. Ang huling biyahe ng jeepney 13. Tagpuan. Isang madilim na kalsada patungong bayan ng Banga. Mga tauhan. Mang Tonyo, ang matandang tsuper na may lihim na kasaysayan sa Banga. Lira, isang estudyanteng may dalang lumang manikang nakabalot sa itim na tela. Benjo, isang lalaking palaboy na sumakay ng walang pamasahe. Simula, habang naghihintay ng pasahero, sumakay si Lira sa jeepney 13 na may hawak na manika. Huwag mo yang bubuksan, babala ng isang matandang babae sa kanya bago umalis. Nang mapuno ang jeep, naglayas ito papuntang Banga. Sa gitna ng kagubatan, biglang huminto ang makina. Walang signal, walang ilaw, at ang lamig ay parang may humihila sa kanilang balat. Pagtaas ng takot, nagsimulang magpakita ang mga anino sa palibot, hindi tao, hindi hayop. May humagulgol sa gubat. Tikbalang yan, bulong ni Mang Tonyo, na namumutla. Habang nagtatalo ang mga pasahero, biglang nawala si Benjo. Ang natagpuan na lang nila ay ang kanyang sapatos, puno ng lupa at dugo. Sukdulan. Nang buksan ni Lira ang manika sa takot, lumabas ang isang halimaw, na hugis-pugita, gawa sa anino at buhok. Nagsimula itong lumamon sa mga pasahero. Samantala, lumitaw ang tikbalang isang higanteng hayop na may katawan ng kabayo at mukha ng demonyo. Nagtulungan ang halimaw at tikbalang para hadlangan ang jeep. Wakas, namatay si Mang Tonyo sa pagtatanggol, ngunit nalaman ni Lira na ang manika pala ay naglalaman ng espiritu ng kanyang yumaong kapatid, na ginamit ng mga engkantong duwende para pigilan ang halimaw. Gamit ang lakas ng elemento lupa mula sa kanyang kwintas, sinakop niya ang halimaw at pinabalik sa manika. Naiwan siyang nag-iisa sa jeep, ang mga pasahero ay naging bato, at ang tikbalang ay naglaho sa pagtilyok ng hangin. 2. Ang mga duwende at ang ritual ng apoy. Tagpuan. Nayon sa gilid ng Banga, kung saan laganap ang kwento tungkol sa mga nuno sa punso. Mga tauhan. Dindo, isang batang lalaki na may kakayahang makakita ng duwende. Aling Rosa, ang kanyang lola na mangkukulam. Kapitan, ang lider ng nayon na nagtangkang giveaway ng kagubatan. Simula, pagkatapos giveaway ng isang punso para sa proyektong turismo, nagsimulang magkasakit ang mga tao sa nayon. Mga anino ang kumakalat sa gabi, at may naririnig na pagngangawa sa ilalim ng lupa. Isang gabi, nakita ni Dindo ang mga duwende, mga maliliit na nilalang na may matutulis na ngipin, na nagsisigaw. Babayaran ninyo ang paglapastangan sa aming tahanan. Pagtaas ng takot, nagsimulang maglaho ang mga bata. Ang tubig sa balon ay naging itim at ang lupa ay humihiyaw tuwing hating gabi. Sinabihan ni Aling Rosa si Dindo, kailangan natin ang 4 na elemento para patayin ang halimaw na ginising nila. Sukdulan. Nang gabing buwan lumitaw ang halimaw, isang higanteng salamangkero na gawa sa putik at buto. Sinamahan si Dindo ng mga duwende, na nagbigay sa kanya ng mga regalo, isang bato lupa, basong tubig, sulo apoy at pakpak ng paniki hangin. Habang nakikipaglaban si Aling Rosa gamit ang orasayon, hinagis ni Dindo ang mga elemento sa halimaw. Wakas,
Sumabog ang halimaw, ngunit ang kapitan at mga tauhan nito ay naging bato bilang parusa ng mga duwende. Iniwan ni Dindo ang nayon, bitbit ang aral. Ang kalikasan ay may mga bantay na hindi dapat gisingin. 3. Ang manika sa lumang bahay sa Banga. Tagpuan. Isang abandonadong mansyon sa Banga, na pinamumugaran ng mga naglalakad na anino. Mga tauhan. Mika, isang influencer na nagpunta para mag-explore ng haunted house. Jomar, ang kanyang kasamahan na nagsisisi nang malaman ang kasaysayan ng bahay. Lucia, ang multo ng batang babae na nakakulong sa manika. Simula, nakita ni Mika ang isang maruming manika sa sulok ng bahay. Nang kunin niya ito, biglang nagdilim ang paningin niya. Mula noon, may sumusunod na anino sa kanila. Isang babaeng may putol na leeg at mga kamay na humahaba. Pagtaas ng takot, narinig ni Jomar ang pagtilyok ng tikbalang sa labas, habang ang mga dingding ay nagsasalita ng mga salitang Latin. Nang subukan nilang umalis, palaging nauuwi sila sa ikatlong palapag ng bahay. Ang manika ay biglang nagpakita ng mga ngipin at nagsalita, "Akin na ang katawan mo." Sukdulan. Lumitaw si Lucia, ang espiritu ng batang biktima ng pangkukulam noong 1920. Sinabi niyang kailangan nilang sunugin ang manika sa loob ng bahay, ngunit ang halimaw na nagbabantay dito isang nilalang na may mga tentikulo at mata sa noo ay humahadlang. Wakas, habang nag-aapoy ang bahay, hinayla ni Lucia ang halimaw pabalik sa kanyang dimensyon. Nakatakas sina Mika at Jomar, ngunit sa huling saglit, nakita ni Mika ang manika sa likod ng jeep nila. Nagpaulan ito ng dugo at binalot ng anino ang sasakyan. Huling paalala, ang Banga ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mundo ng tao at ng mga nilalang. Kapag narinig mo ang huni ng tikbalang o ang tawa ng manika, huwag kang lilingan, baka ikaw na ang susunod na mapasok ng anino.